Hello everyone, for today's video, we will tackle the Republic Act number 7192, also known as the Women in Development and Nation Building Act, was enacted on February 12, 1992 during the admission of President Corazon C. Aquino. It aims to promote gender equality by ensuring women's full participation in national development. Ito ay ipinatupad upang bigyan ng diin ang kahalagahan ng kababaihan sa pag-unlad at pagpapaunlad ng bansa. Layunin nitong magbigay ng pantay na pagkakataon at proteksyon sa mga kababaihan sa larangan ng trabaho, edukasyon at iba pang aspeto ng lipunan. Ito ay bahagi ng pagsisikap na palakasin ang papel ng mga kababaihan bilang bahagi ng pag-unlad ng bansa. Here's a simplified breakdown. Section 1. The title. The Act is named the Women in Development and Nation Building Act. Section number 2. The policy. It declares the recognition of women's role in nation building and ensures their fundamental equality before the law with men. The state commits to providing women rights and opportunities equal to men. Ito ay ipinatupad upang tugunan ang mga nakaraang pagkakapantay-pantay at diskriminasyon laban sa mga kababaihan na kinikilala ang kanilang mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng bansa. Sa pagtitiyak ng kanilang pangunahing pantay na karapatan sa ilalim ng batas kasama ng mga lalaki at pagbibigay sa kanila ng pantay na karapatan at oportunidad. Layunin ng patakaran na itaguyod ang gender equality at palakasin ang mga kababaihan. Section number 3. The implementation. Government departments must allocate the portion of foreign aid for women's programs. Women's participation in development projects must be ensured. Gender bias in recognitions and procedures should be removed. Ang mga hakbang sa implementasyon ay naglalayong bigyang katuparan ang mga layunin ng Women in Development and Nation Building Act sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Pagtatalaga ng bahagi ng mga donasyon mula sa ibang bansa para sa mga programa para sa mga kababaihan. Layunin nito na tiyakin na may sapat na pondo at suporta para sa mga proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng kalagayan ng mga kababaihan, kabilang ang edukasyon, pangkabuhayan at iba pang mga serbisyo na makatutulong sa kanilang pag-unlad. The responsible agency. The National Economic and Development Authority, called NEDA, oversees women's participation in foreign aid and recommends funding for women's development activities. Ang National Economic and Development Authority ay itinalaga upang mangasiwa sa partisipasyon ng mga kababaihan sa mga donasyon mula sa ibang bansa at magrekomenda ng pondo para sa mga aktibidad sa pagpapaunlad ng kababaihan dahil sa kanilang teknikal na kaalaman, kakayahan sa koordinasyon at tungkuling makabuo ng mga patakaran para sa pang-ekonomiyang pag-unlad ng bansa. Mandate and Equal Rights. NEDA, with the National Commission on the Role of Filipino Women, ensures rural development programs prioritize women involvement. Women participate in all stages of development projects. Women have equal capacity to act in contracts and legal matters, equal access to credit, land programs, insurance, and travel documents, equal access to club memberships. Ang NEDA, kasama ang National Commission on the Role of Filipino Women, ay may mandatong tiyakin ang paglahok ng mga kababaihan sa mga programa ng pangkabuhayang pag-unlad sa kanayunan. Ang kanilang partisipasyon sa lahat ng yugto ng mga proyektong pangkaunlaran, ang pagkolekto ng mga datos na disaggregated ayon sa kasarian, ang proporsyonal na tulong para sa mga kababaihan sa mga programa.
Bukod dito, layunin ng patakaran na ito na tiyakin ang pantay na karapatan ng mga kababaihan sa mga kontrata at usapin sa batas, akses sa credit, mga programa sa lupa, mga dokumento sa paglalakbay, at mga membership sa mga club. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong magtaguyod ng gender equality, palakasin ang mga kababaihan at tiyakin ang kanilang buong pakikilahok at karapatan sa lipunan at mga esensyatiba sa pag-unlad. Military and police inclusion. Women have equal opportunities for training and commissioning military and police academies. Noong wala pa ang batas na ito, madalas na hindi pinapayagan ang mga kababaihan na magkaroon ng parehong oportunidad sa larangan ng militar at pulisya. Kadalasan silang limitado sa mga tungkulin na itinuturing na tradisyonal para sa mga kababaihan tulad ng administratibo o medikal na mga tungkulin. Ang mga kababaihan ay madalas na hindi binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa mga kritikal na papel sa mga institusyong ito. Ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga kababaihan sa pagsasanay at pagkakaroon ng ranggo sa militar at pulisya ay naglalayong magtaguyod ng gender equality at pinapalakas ang kanilang papel at kontribusyon sa pagsiguro ng seguridad at kaayusan ng bansa. Social Security and Implementation Rules. Full-time home workers can be covered by Pag-ibig, GSIS, or SSS with their working spouses' consent. NEDA in consultation with relevant agencies issues rules within 6 months. Noon, bago ang patakarang ito, ang full-time home workers ay hindi karaniwang kinikilala o binibigyan ng benepisyo mula sa mga social security institutions. Kadalasan sila ay umaasa lamang sa kanilang asawa para sa proteksyon at benepisyo sa oras ng pangangailangan. Ang paglalabas ng mga implementasyon ng mga patakaran ng NEDA sa konsultasyon sa mga kaukulang ahensya ay naglalayong matiyak na ang mga hakbang na ito ay naipatutupad ng wasto at epektibo. Compliance reporting and separability. Reporting. Government departments must report biannually on compliance. Separability. If any part of the act is declared unconstitutional, the rest remains in effect. Ang pagsusumite ng mga regular na ulat ng pagsunod mula sa mga kagawaran ng gobyerno ay mahalaga upang matiyak na ang mga probisyon ng batas ay naipatutupad ng wasto at maayos. Noon, bago pa ito maging bahagi ng patakaran, ang pag-uulat ng pagsunod ay maaaring hindi regular o hindi gaanong pinapansin ng mga kagawaran ng gobyerno. Ang pagtatakda ng patakaran na ito ay naglalayong magbigay ng mas malinaw na pananagutan at pag-uulat sa implementasyon ng mga probisyon ng batas. Ang separability clause sa kabilang dako ay naglalayong mapanatili ang iba't ibang probisyon ng batas kahit na may bahagi nito na maaaring mapawalang bisa o ideklarang labag sa saligang batas. Noon, bago pa ito maging bahagi ng batas, ang kawalan ng separability clause ay maaaring magdulot ng kabiguan legal kung sakaling may bahagi ng batas na maging labag sa saligang batas. Sa pamamagitan ng separability clause, mapapanatili ang legalidad at epektibo ng iba pang mga probisyon ng batas kahit na may bahagi nito ang maaaring maging hindi wasto o labag sa batas. Repeal and effectivity. This act supersedes conflicting provision in other laws. The act takes effective upon publication in the Official Gazette or 2 newspapers of general circulation. Ang repeal ay naglalayong bawiin o baliwalain ang anumang kontrahedonal
hinong probisyon sa iba pang batas. Ito ay mahalaga upang tiyakin na walang pagkakasalungat sa pagitan ng mga probisyon ng batas na ito at ng iba pang mga batas. Noon, bago pa ito maging bahagi ng batas, ang kawalan ng probisyon ng repeal ay maaaring magdulot ng kaguluhan o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga batas na magkakasalungatan. Sa pagtakda ng probisyon ng repeal ay ang batas na ito ay nangunguna at mahigit na bisa kaysa sa anumang ibang conflicting na batas. Ang effectivity naman ay nagtatakda ng petsa kung kailan magsisimula ang bisa ng batas o pagtatapos nito, na mailathala sa Official Gazette o sa dalawang pahayag ng pangkalahatang sirkulasyon. The Women in Development and Nation Building Act is a beacon of hope for achieving gender equality and empowering women in the Philippines. And that's all. Thank you for watching.